Guys, this is the V-Strom 160, ang adventure/touring 160cc ng Suzuki. Ngayon, ito na ba ang susi para magawa mo na yung pangarap mong long ride? Alamin natin. Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-share sa inyo na available na ulit ang merch natin in collaboration with Imprint Customs. Kaya kung matagal ka nang nakasubaybay sa channel at sa amahaw nakatulong sa inyo ang mga videos ko, may we kindly ask to support this channel by buying our merch na ilalagay natin sa description box. Maraming thank you sa suporta, guys. Alam nyo, napansin ko lang parang bihira tayo makakita ng mga low displacement adventure bike, no? Mukhang nakita ng Suzuki yung gap na yun, kaya nilabas nila ang V-Strom 160. Ngayon, pagdating sa makina, gumagamit to ng 162cc displacement, 4-stroke, pero pagdating sa cooling system, naka-air-cooled pa po siya, and 2 valves, pero fuel-injected naman siya, and of course, single cylinder, single overhead cam, and pagdating sa transmission, 5-speed lang po to, na may sipa ng 14.7 horsepower at 8,000 RPM and 14 Newton meters of torque. Ngayon, pagdating sa tangke, fuel tank capacity is 13 liters. Malaki-laki yung tangke niya, so pwede kayong ilayo nito. May timbang na 148 kilograms at mabibili nyo for an SRP of 146,000 pesos. May dalawang colorway ang V-Strom 160, isang solid cool yellow at itong pearl black na nasa harap natin ngayon. Kung akong tatanungin nyo, mas vibe ko tong black. Ewan ko, hindi lang ako masyadong mahilig sa mga matitingkad na kulay. Pero ganda rin ng yellow nila. Signature color ng Suzuki. Pero mag-stick muna tayo dito sa black and blue. Ngayon dito papasok yung kuryosidad ko. Merong isang brand galing China na kung tawagin ay Haoju. At meron silang isang bike na kung tawagin ay DL160. Upon research, nalaman ko na this is the exact same bike as the Haoju DL160. Design, suspension, engines and all, walang labis, walang kulang. Well, bukod dito sa Rebadge, Suzuki logo nila. Ngayon, Suzuki, isang Japanese brand, at Haoju, isang Chinese brand, matagal nang mag-manufacturing partner. So yeah, the bike is manufactured by Haoju at binibenta ng Suzuki sa mga selected global markets. More of that maya-maya lang sa first ride natin. Mabalik muna tayo dito sa design ng bike. Hindi na bago para sa atin ang pagkakolma ng V-Strom 160 dahil halos ganito din ang itsura ng mga kuya niya na 800DE at yung 1050DE. Macho build na pwedeng pangbakbakan anytime. Sa harap, andun yung signature front end ng Suzuki. Sa harap, andun yung familiar front end ng Suzuki. LED light na napakatingkad. Tingnan nyo naman. Sa taas ang low beam at sa baba naman ang high beam. So, high beam, and ganito ang itsura niya. Para siyang pea shooter sa Plants vs. Zombies. May maliit na clear windscreen sa taas. Hanggang dyan lang siya. Hindi ko lang sigurado kung may nabibiling aftermarket nito para kahit paano medyo mataas siya. And also, this is not adjustable. Fixed na po siya sa ganyan. And sa baba, may big design, katulad ng mga adventure bike. So yeah, you have that very nice adventure front end dito sa V-Strom. And the 40 turning light, by the way, LED na po siya. Ayan. Malambot siya, bendable naman. Ayan, ganito ang tsura niya. So pag-hazard, ayan. Kung titignan natin siya dito sa gilid, ay ang ganda ng design niya. Malaking tangke para sa isang 160cc na may mahabang shroud sa gilid. And also, may Suzuki badge. So black glossy paint dito sa taas. Then sa baba, inaluan nila ng color blue. Ang ganda ng combination, black and ganitong klaseng pagka-blue. Dito naman sa may bandang baba niya, as you can see, wala po siyang skid plate or cover sa ilalim para alam niyo yun, mas macho patignan yung design niya. Kasi yung Honda CB150X mayroon, pero I think plastic lang ata yun, hindi ko maalala. Pero dito, ayan,
hubad siya. Isang reason ang nakikita ko kaya hindi nila ginawa yon kasi air-cooled yung bike. So kahit paano, kailangan nila ng room para sa hangin kapag running na kayo. Naka-rubber foot peg kayo dito sa V-stroke. And of course, meron pa rin kayong center stand. Also yung heel guard niya, mayroong ano ba to, rubber o plastic? Parang plastic pa na harang. Kasi ibang bikes, aluminum na lang talaga yung tumatama Pero sila, naglagay pa sila ng additional plastic sa taas. Metal foot pegs for the passengers. And also, kung mag-hook kayo ng mga gamit, merong allotted slot dito. And dyan yung itatali. For our seat, ganito po ang itsura niya. Gusto ko yung leather niya. Napaka-stretchable. Isang peraso ko po na may malalim na cutout sa main seat. Then, mataas para sa mga pasahero natin. So, ayan. Tsaka malaki yung room para sa rider Tsaka may kalakihan kang tao, mukhang pwede sa ito. Split type na grab bar para sa mga pasahero natin. So, ganyan ang itsura niya. Maganda ang tignan. Then for the tail light, ayan, ganyan po ang itsura niya. This is also LED by the way. Buksan natin yung dash. So for the Wizzrom 160, naka-LCD display pa po kayo dito. Blue background na may mga white fonts. Ginawa nilang round yung itsura. Ewan ko, subjective yung itsura niya. Siguro kung akong tatanungin nyo, mas okay sana kung ginawa na lang nilang parang vertical na parang portrait yung itsura niya. Mala Yamaha Tenere. O kaya nakahiga na para bang your usual display ng mga motor. Pero para sa isang adventure bike, mas pinili nilang bilog na LCD display. Pero anyway, kanya-kanya tayong preference. So dito makikita natin ang tachometer sa taas, also speedometer sa gitna, odo ng bike which is already 3,000 kilometers, clock, gear indicator, and also fuel gauge. Meron tayong dalawang button dito sa baba, left and right. Sa kaliwa ang select button, isang pindot para makita ang trip A at isang pindot para sa trip B. So, yun lang. Sa display kasi ng Honda CB150X, pwede mong makita yung current fuel consumption and also yung average fuel consumption. Pero dito sa V-Strom, yung trip A, trip B lang. Sa kanan, kung gusto yung i-reset yung trip A, na hindi ko na muna gagawin kasi hindi atin itong bike. Sa taas ang mga warning indicators yan tulad ng ABS, neutral light, and also check engine or malfunction indicator. Nag-a-appear yan kasi hindi pa po na under yung bike. Pero once na in-start natin yung mawawala yan. Wala yung malfunction. Itong ABS siguro kapag umandar na tayo, mga ilang metro. Pero once na na-under kayo at nag-appear yung mga error na yun, ibig sabihin may mali sa motor niyo. Teka, ba't ko pinatay? This is our display for the Wizzrom 160. Let me know what you guys think kung okay ba sa inyo yung ginawa nilang display. Habang nakasakay tayo sa motor, ganito po ang itsura ng cockpit niya. By the way guys, disclaimer lang, naka-riser na po ang handlebar niya. Hindi po ito yung stock na clamp. Sobrang bahagya lang naman yung tinaas, kaya hindi ko na binalik yung stock. Yan, nakabend yung bar natin. Para, alam niyo, mas mataas yung hawak natin sa manubela. Sa right handlebar, ang ating kill switch and also ignition switch. Sa kanan naman, ito nakakatuwa. Yung hazard button nandito banda na kadalasan nating nakikita dito sa baba. O kaya naman nasa right side ng handlebar. Pero ang Suzuki, mas pinili nilang ilagay dito sa bandang passing light. Usually, mga ibang motor passing light to. Sa Suzuki, dito nila nilagay. High beam and low beam, meron tayong passing light. Aba, meron nga. Turning switch at busina. Also, meron kayong charging port dito. At hindi po adjustable yung mga lever niya. Nakakatuwa yung side mirror nito. Ang haba, yun. Flat sa taas, tapos lahat ng kurba nasa baba. Yun nga lang guys, for our front suspension, naka-telescopic forks pa po tayo dito. Hindi katulad ng Honda CB150X na naka-Showa inverted forks, pero dito naka-conventional forks pa po tayo. Naka 2-piston factory caliper sa ata, walang brand na naka-single wavy disc. Pero kagandahan sa kanya, ang strength ng bike para sa akin, ay naka-dual channel ABS na kayo. Yes, harap at likod, meron kayong ABS. Pero hindi rin katulad ng ibang adventure bike, lalo na sa mga high displacement. Napapatay nyo yung ABS sa likod pero dito, hindi. Pero adjustable naman yung suspension natin sa likod. So kung gusto nyo adjust yung preload, kapag magkakarga kayo, kapag may angkas kayo, pwede yung timplahin dyan. Ngayon ko lang napansin parang carbon yung texture ng fender na may pointy design. So 17 inches alloy wheel harap at likod. Stock size is 130 by 70 dito sa likod at 100 by 80 naman sa harap. Pagdating naman sa stock tire, gumagamit siya ng dual sport CST. Anong klaseng CST to? Walang nakalagay mga cutie pies. So yeah, Chinese tire for the Wizzrom 160. Dagdag ko lang din sa isa sa mga safety features ng bike, mayroon po siyang tip angle sensor. Nagawa-gawa po nun kapag na-sense ng bike na nasa limit na siya ng tilt, automatic magka-cut off yung engine. Ilalim ng upuan, dito ang susian sa may bandang kaliwa ng motor. Dali siyang tanggalin. Ayan. Bigat
So yeah, ganito po ang itsura ng ilalim na upuan niya. At wala kayong mailalagay. Battery. Saan nakalagay yung battery niya? Ngayon ko lang din kasi nakita sa personal yung bike. Siguro sa bandang gilid. By the way, dito yung mga fuse natin. And dyan nakalagay. Balik lang natin. Madali siya yung balik eh. Punta tayo sa unang upo. Itong unang beses nagagamit ako ng V-Strom sa buong buhay ko. Actually, okay yung itsura niya dito sa side view Mukha nga siyang BMW 450 GS eh. Yung beak niya, itsura ng tangke tsaka yung tail section. Parang ganun eh. May mga tama lang dito sa exhaust. Mukhang natumba na tong bike. Maliit ba siya tignan sa personal? Para sa akin, para sa 160cc pwede na to eh. I mean, kung maglalagay kayo ng side fan gears, lalagay yung crash card. Mukhang pang 400cc na eh. So yeah, medyo big bike yung vibes niya. Hindi ko na papatagalin pa mga cutie pies. Unang upo. Teka, naka-center stand pa pala. Baba ko lang. Unang upo sa V-Strom. So yan. Seat height of the bike is 795mm. We are 6 flat with 34 inches inseam. At ito, tindig ko sa bike. Siguro para sa build ko, maliit talaga tingnan yung bike. Pero para sa mga talagang Filipino height, yung usual Filipino height, mukhang okay sa inyo to. Papalag siya. Malambot yung suspension niya sa likod. Well, considering this sa touring bike, dapat lang malambot yung suspension. So kapag umpo kayo, drop agad ng bike, ayan, naka-aftermarket riser na yung clamp niya para sa handlebar guys. Pero itong mismong handlebar niya, parang ang taas no? Tapos medyo ginawa nilang pa-close. Anyway, buksan natin yung bike. LCD display, nabilog. By the way guys, kung bubuksan nyo yung bike, hindi siya yung typical Japanese bike na pindot yung ignition okay na. Ito hindi, ayaw niya. Kailangan, gusto niya naka-clutch kayo. Single cylinder stock exhaust. Hindi ma-vibrate yung bike Tsaka ganda rin tunog niya. So yeah, tara. 160cc touring sa isang Japanese bike. O sabihin natin Chinese Japanese bike. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, this is the exact same bike as the Haoju DL160. So rebadge to ng Suzuki. Para sa isang brand na napaka-metikaloso, lalo na mga Hapon, partnered with Chinese brand. Ibig sabihin yung quality talaga ng bike mamit sa talagang quality na gusto ng mga Hapon. Siguro hindi ito yung your typical Chinese bike. Malakas yung hangin. Wala kasing tigil yung ulan medyo makulimlim nga Medyo pabor para sa akin. Hindi mainit. Alright, so seat height of the bike para sa isang matangkad na tao na nakasakay sa isang touring 160cc. Sa totoo lang, komportable ako sa kanya. Medyo may kaliitan yung itsura niya. Pero ang lapad kasi nung main seat, nakita nyo kanina yung room, yung cut. Mahaba yung legs ko kung tutuusin, pero tignan nyo kung saan tumatama yung legs ko. Saktong-sakto lang yung cutout ng tangke para sa legs ko. Komportable yung upo natin sa bike, komportable yung tuhod ko. Yung legs natin, as usual dahil nasa touring tayo, hindi siya ganun ka-aggressive. And for our handlebar, mataas siya. Salamat kay tropa, tinasan siya. Nilagyan ng riser. So, relax na relax yung kamay ko. Malapit din kasi sa akin yung manubela kasi masyado siya nakabend. Hindi nga lang siya ganun ka-upright na sobrang upright talaga na para kang nasa monoblock. Hindi ganun, medyo nakapa-forward pa ako ng bahagya. Pero ganun pa man, komportable ako sa kanya no? So gusto ko yung lambot ng suspension. Yun yung gusto ko sa mga touring bike So kahit sa mga uneven na daan, sa mga malulubak, smooth pa rin yung play ng suspension niya. Hindi nakapagod, hindi masakit sa katawan, hindi masakit sa puwet. Overall, riding comfort of the bike, sobrang okay para sa akin. Para sa ganitong build. Sana mas mataas lang tong windshield natin no? Mayroon kayang aftermarket nito. Sa display, ewan ko iba-iba tayo panlasa Hindi ko lang vibe yung bilog na LCD. Kasi napaka-pointy ng mga design ng bike, tapos biglang bilog na. Ewan ko, pag-usapan naman natin yung makina niya. Dito nagda-doubt yung karamihan, yung spec sheet ng bike, especially mga internals na nilagay sa kanya. So tatlong drawback when comes to the engine na nakita kong hinaing ng ibang mga riders. Unang-una is the 2 valves. Siguro best comparison dito ang Honda CB150X at ito. Sa CB150X kasi doon naka 4 valves na kayo. Dito naka 2 valves lang kayo. Unang-una, ano ba pagkakaiba ng 2 valves sa 4 valves? Ang kagandahan sa mga 2 valves, andun yung power niya sa mga low RPM.
which is best for example, ganito, city riding, yung gusto mo ng arangkada agad in low speed, yun yung mga offer ng 2 valves. Whereas sa 4 valves, andun yung sipa niya kahit nasa high RPM ka pa. So kahit anong rev range, may tulak yung bike. Pero knowing Suzuki, gusto nila na convenient yung mga low cc bikes nila. Ano lang ako dito, dahil nasa touring bike tayo, hindi naman performance bike to. Usually gagamitin nyo to sa city, commuting, pamasok nyo. Also pag nag-offroad kayo, puro low RPM lang din naman kayo. Yun nga lang kapag long ride, sabi nating open roads, which papasok ang palawang hinaing na nakikita ko sa ibang mga riders when it comes to this bike, is the transmission. So 5-speed tranny lang ang bike, which makes sense dahil 2 valves lang siya. Majority nga ng power is nasa low RPM. So yeah, hindi siya yung talagang pang duluan talaga, which is downside naman, nakakabitin. Sabi natin long ride kayo, open road, sabi natin punta kayong Baguio, punta kayong Ilocos, yan, mga sarap puntaan, mga diretso. Tapos ang ganda ng daan, may mga time lang na parang, teka, yun na yun, dulo na yun, nasa Quinta na ako. May mga ganong moment kapag ito ang motor mo. At pangatlo, yung cooling system niya, air cooled yung bike, which is kung ikukumpara natin ulit siya sa CB150X na liquid cooled, ito air cooled. Actually para complete opposite to eh. Parang ganun eh. Ano naman meron sa air cooled? Para mag cool down yung bike, kailangan niya ng hangin kapag running na kayo, kaya siya may mga fins. So doon kakalma yung bike. Ang kaganda naman doon, less maintenance and also magagaan. Pagdating naman sa mga liquid cooled, ito yung mga nakikita natin sa mga baguhan pa lang sa motor. Na-explain ko pa lang dahil pang beginner bike din kasi to. Liquid cooled, kailangan nyo ng coolant, kailangan nyo ng radiator and all. Bakit nag-i-stick ang mga tao and also yung mga brands sa liquid cooled? Dahil stable yung temperature ng bike kahit ano pang weather conditions. Sa air cooled kasi, for example, ito may mga time na pwedeng mag-overheat yung bike dahil walang hangin na napasok eh. Hindi katulad ng liquid cooled, kahit anong gawin mo stable yung temperature ng bike. And also nakakatulong ang liquid cooled sa power delivery ng motor. Well, actually alam nyo, iba't iba ang ganda ng motor eh. Ating sa long ride, which is para sa akin kasi yung touring pang malayo ang biyahe ito eh. Doon medyo may question mark ako sa motor. Kasi para sa ako, for example ako, gusto ko hindi ako mabibitin sa power ng bike eh. Which is hindi ko na-experience sa Honda CB150X. Well, OT lang. Pero sa kanya, well, sakto lang. Okay lang. Nasa okay touring bike tayo. Open road, sipo natin power na. Ang isa sa gusto ko sa bike na to, dude, napaka-smooth ng response ng engine. I mean, sobrang beginner friendly ng bike. Hindi siya jerky, battery smooth yung piga sa bawat throttle. Hindi rin siya ganun ka-vibrate actually kahit nasa high RPM ako. Teka, ba't nag-skid ako pag nag-downshift? Wala bang sleeper clutch yung bike? Isa pa, parang ay hindi, guning-guning ko lang. Pero alam niyo, decent na yung power delivery niya eh. Pag nabitin kayo dito, andyan ang 250 SX. Alam ko may gano'n ng Suzuki. Pero pan dito lang naman, di namang power ang hanap nyo. Kung gusto nyo ng relaxed na riding position at marami kayong maikaarga, pwede na to. Kaya sobrang smooth ng makina. Okay, nag-skid ako kanina kasi naka dual sport tire tayo. Malalaki yung mga block, which is weakness ng tire sa mga espalto. May hazard tayo. Wala kang tulong din to pag nag-emergency sa daan ha. Pag nasiraan tayo. Yung iba, kailangan pang i-install para magawa yan. Dito meron na siya built-in. Tsaka may charging port siya. Ay, USB-A pala to. Kala ko kanina Type-C. Teka, go ba? Guys, naka-stop pa eh. What? Okay, go na. Dito tayo sa saglit. Dito. Ay, ako. So, waste from. By the way, fuel consumption ng bike is 46 km per liter. Nakita nyo naman yung takbuhan natin kanina, mixed riding style. Actually hindi ako masyadong pumiga. Suzuki claims na mayroon tong 50 km per liter, which is hindi naman nagkakala yung 46 km per liter. Medyo tama naman yung advertisement nila. Marami rin kasing factor bakit gano'n yung fuel consumption, kung bakit mababa, kung bakit mataas, kung bakit
tipid, kung bakit hindi tipid. Unang-una, yung piga nyo sa throttle, kung babad kayo sa throttle. Kung gigil kayo sa silinyador, pangalawa yung timbang nyo. Siyempre kung mas mabigat kayo or may sakay kayo, mas kailangan nyo ng power. So yeah, gasolina na nilagay nyo. Maraming factor eh. Pero yeah, 46 km per liter, sobrang tipid. Ngayon, kung papipiliin kayo, may nakita lang akong comment dun sa mga post natin regarding dito. Honda CB150X o Suzuki V-Strom 160. Kung akong tatanungin nyo, mas pipiliin ko Honda CB150X, no doubt. Kompleto yon, full pack. Pero ang problema, nakita ko lang sa website ng Honda, parang, ewan ko, di ko makita yung CB150X, ewan ko, face out na ata. So kung totoo man yun, mukhang ito na lang ang natitirang ganitong klaseng kaha sa low CC category. Siya mga wala naman, ano ba? PG1 lang. Wala naman Tenere 160. Sana magkaroon. Hopefully. Kawasaki, lalo na yung wala. Ito lang talaga eh. Pero kung kayong tatanungin mga cutie pies, 146,000 pesos. Okay na ba sa inyo yung may offer ng V-Strom 160? Let me know in the comment section down below. So dito na lang muna tayo. Maliwalas talaga sa part na to. Mga cutie pies, kung nakatulong po ang video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Yan mga cutie pies, see you po sa next content.